People will only listen to what they want to hear. Ang mga tao, makikinig lang sa gusto nilang pakinggan. Amen? Tandaan po natin, kahit na paano ka magpaliwanag sa iba, kung ayaw ka naman pakinggan, wala ding kwenta. Kaya kahit na sabihin mo na wala kang pambayad, yung naniningil sa iyo, ang naririnig lang niya, ayaw mong magbayad. Kahit na pinapaliwanag mo na nahihirapan ka din ngayon sa buhay, yung umuutang sa iyo, ang naririnig ay ayaw mo lang magpautang na madamot ka, na makasarili ka. Kahit na humingi ka ng pasensya dahil nagkamali ka, kapag ayaw ka talaga ng isang tao, ang naririnig niya ay sinasadya mo yung pagkakamali na ginawa mo. Kahit na sabihin mo, mahal mo ang asawa mo, nakikipag-ayos ka sa kanya, ang naririnig niya, ayaw na niya dahil meron na siyang ibang nakilala. People will only listen to what they want to hear. Kaya nga, bakit pa tayo magpapaliwanag sa mga ayaw makinig sa atin? Nasasayang lang ang ating laway, ang ating oras, ang ating lakas sa kanila. Hindi po ba? Tignan niyo po, hindi na po bago yan. Yan yung ating narinig dito po sa ating unang pagbasa. Itong si San Pablo, pinapaliwanag niya ang kalikasan ng Panginoon, ng Diyos dito sa mga Griego. Gumagamit pa siya ng filosofiya. Pero noong sinabi niya yung tungkol sa muling pagkabuhay sa kamatayan ni Jesus, ano pong ginawa ng ibang nakikinig sa kanya? Tinawanan siya. Yung iba, iniwanan siya. Yung iba, hindi siya pinansin. Tignan niyo po, apostol na yan ng Panginoon. Sinugo na siya ng Diyos. Mabuti na yung kanyang pinapahayag. Ikaw pa kaya na tao lang, kahit na paano ka magpaliwanag doon sa side mo, kahit na paano mo sabihin yung kwento mo, kapag ayaw kang pakinggan, hindi ka pakikinggan. Amen? Pero kahit na hindi siya pinakinggan, si San Pablo, anong narinig natin? Hindi pa rin siya tumigil sa pagpapahayag sa katotohanan. At dito din po tayo inaanyayahan, mga kapatid. Sana wag din tayo magpapasira ng loob dahil lang ba mayroong mga taong ayaw makinig sa ating kwento. Wag mong sisirain ang iyong tuwa dahil merong mga hindi uunawa sa iyo. Paalaala din, wag mong hahabulin ang mga ayaw makinig sa iyo. Dahil ang mga totoo na tao, kung talagang kaibigan ka nila, kung talagang mahal ka nila, mananatili sila at hindi ka nila iiwan. Di po ba? People who listen to you are people who love you, who accepts you. Pero pag ang isang tao punong-puno ng galit sa iyo, mapapagod ka lang sa kakasalita. Stop wasting your time, stop wasting your energy, speaking, explaining to people who hate you, who are angry at you, who do not like you. Doon ka sa mga taong bukas ang isip at bukas ang puso. Hindi masasayang ang iyong oras at madadagdagan pa ang iyong lakas, ang iyong tuwa. Remember, there are a lot of fishes in the sea. Malawak ang karagatan, maraming isda. Malaki ang mundo, marami pa mga tao na mamahalin ka, natatanggapin ka, na uunawain ka. Kaya nga, bakit mo pahahabulin yung mga taong ayaw sa'yo? Kakaunti lang po ang oras at panahon natin dito sa mundo eh. Yung mga taong ayaw sa'yo, kakaunti lang yan. Kailangan po natin tanggapin na hindi natin hawak ang isip, ang paniniwala ng ibang tao. Whatever you say, you cannot change the mind and the opinion of others. You can try, but who changes the minds and the belief of a person? Only God, only that person. Subukan mo na, baguhin mo yung isip niya. Ano mangyayari sa inyo? Mag-aaway kayo. Aawayin ka ng taong yan. Kaya nga, wag mong nanaisin na baguhin mo ang taong yan. Ang naisin mo ay ang Diyos ang magbago sa Kanya. Dahil ang banal na Espiritu,
Siya lang ang nakakapagbago sa isip at puso ng bawat isang tao. Ang Banal na Espiritu, ang katotohanan, ang naggagaboy sa atin sa lahat ng tunay na mabuti at banal. So pray that the Holy Spirit would be the one to move minds and the hearts of people. Ang mabuting gawin ngayon, sana ubusin mo ang iyong oras sa mga makabuluhang bagay, sa mga mahalagang bagay. To convince a person, to change the mind of a person who has closed himself, closed his heart to you, is useless. Kakausapin mo, papaliwanagan mo ang taong saradong isip at puso sa iyo. Nagsasayang ka ng oras, ng lakas at ng panahon. Kung gusto mong baguhin ang isip ng isang tao, para ka bang naglilimas ng dagat, kaya mo bang maubos ang tubig ng dagat? Hindi. Pagpapaliwanag sa mga taong ayaw sa iyo, parang pagdidilig sa disyerto. Madidiligan mo ba lahat ng disyerto? Lahat ng lupa sa disyerto? Imposible. Ang pagkukonbinsi sa isang taong sinara na ang kanyang isip at puso sa iyo, parang pagsusupot ng lahat ng hangin sa mundo. Sinasayang mo lang ang iyong buhay kung papaliwanagan mo yung mga taong ayaw makinig. Kaya nga po, mas mainam, mas maganda, ubusin natin ang ating oras at panahon imbis na sa mga taong ayaw makinig, dun sa mga gustong makinig sa atin. At wala nang iba na magagalak na pakinggan tayo kung hindi ang Diyos na gumawa sa atin. God longs for us. God waits for us to speak to Him. Ang Diyos, bukas palagi ang kanyang tenga sa ating mga minamahal niya. Sinasabi mo ba ang iyong kwento sa Kanya? Binubuksan mo ba ang iyong problema sa Kanya? O baka matigas pa rin ang iyong ulo? Binabalik-balikan mo ang mga taong ayaw naman sa iyo. Subukan natin, manatili muna sa Diyos. Sabihin natin lahat sa Kanya at tignan mo kung ano ang mabuting grasya na iyong matatanggap sa ating mahal na Panginoon. Marami po sa atin ang sumasakit ng loob pag pinupuna, nilalait at minamaliit ng iba. I don't think that nobody has ever enjoyed being criticized and being put down by others. Wala pa po akong narinig na masaya dahil merong nagbabash sa kanila. Isa po yung kahinaan natin that we get deeply affected. We become sad and depressed when somebody talks about us badly. Kaya nga po, napakagandang itanong ano ang magandang gawin pag may nanlalait sa iyo? How can we remove our bad feelings whenever people criticize us or put us down? Well, we can only go back to the gospel and learn from what Jesus did. Hindi naman malayo sa ating karanasan, pati ang ating Panginoon. Nilait, minaliit, pinut down din siya ng ibang tao. Nung umuwi ang ating Panginoon, nagtuturo siya sa sinagoga, napakagaling niyang mangaral sa mga tao, nakarinig siya. Ano ang sinabi ng mismong mga kamag-anak, mismong mga kababayan niya? Pinuna siya, sabi, saan ba niya galing lahat ng kanyang mga sinasabi? Diba? Anak lang siya ng isang karpentero. Pero tingnan niyo naman po ang ating Panginoon. Kahit na may narinig siyang masama dito sa mga mismong taong dapat magmahal at sumuporta sa Kanya, hindi siya tumigil sa Kanyang misyon, sinubukan pa rin niyang tumulong sa mga tao. Kaya nga, how can we become more like Jesus? The first thing is we should learn to ignore other people's opinion. Ang kasabihan nga, kung gusto mo daw mawala yung paglalait sa iyo, paninira sa iyo, kung ayaw mong makarinig ng masama tungkol sa iyo, ano kailangan mong gawin? You must say nothing, you must do nothing, you must be nothing. Yun yung sikreto. Ayaw mo bang sinisiraan ka, chinichismis ka? Ang magandang gawin, edi wala kang gawin habang meron kang ginagawa
merong mamumuna sa iyo. And regardless what you are doing, whether it is good or bad, as long as we are doing something, people will say something because people are always looking at other people. Tandaan niyo po ito. It is not our business to know what other people's opinion about us. We should mind our own business. Kung gusto mong maging payapa, kailangan matuto ka na huwag kang makialam, huwag kang makinig sa kung anong iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo. Bigyan mo ng oras at panahon yung sarili mo lang. Focus on what you are doing. And I tell you, you will be peaceful. You will be happy. You will be joyful. Kasi hanggat na pinapakinggan mo yung sinasabi ng iba, pinapasok mo sa isip mo, pinapasok mo sa puso mo, hindi mo maiiwasan na magdamdam ka. Hindi mo maiiwasan na masaktan ka. Pero matuto tayo sa ating Panginoon. Learn to ignore other people's opinion about you. Pangalawa, we should continue doing what is good. We must repay good with evil. Kung meron silang binigay na masama sa iyo, huwag mong ibabalik yung kasamaan na tinanggap mo. Ibalik mo sa mabuting paraan. Dahil pag binalik mo yung masamang ginagawa nila sa isang masama ding pananalita, masama ding paraan, masamang gawa, mapapasama din ang iyong buhay. Tandaan natin na lahat ng ating ginagawa ay may bunga, may epekto. All of our actions have a consequence. At kung ano ang iyong ginawa, kung ano ang iyong tinanim, ika nga, yan ang iyong aanihin. Bayaan mo ang ibang tao kung may masama silang sinasabi sa iyo. Babalik yung masama na lumabas sa kanilang bibig. Hindi po ba? Pero kung nakatanggap ka ng masama, pero ang balik mo doon ay mabuti, mabuti din ang ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. Try that in your life. Instead of becoming angry, instead of taking revenge, why not bless the person? Kamakailan lang po, nagbabasa ako sa mga comments na naman. Meron pong isa nagsulat, nag-comment. Napakasama ng kanyang sinabi. Pari ka, hindi ka marunong magbasa ng Biblia, sabi. Puro ka na lang kwento. Dapat ituro mo sa mga tao yung nakasulat sa Biblia. Dapat binabanggit mo yung mga sita sa mga bersikulo, etc. etc. May konting inis. Pero naalala ko, kung ibabalik ko itong masama na kanyang panlalait, ano ang aking mararanasan? Ano ang aking mararamdaman? Mas maraming inis, mas maraming galit. Kaya nga po, alam nyo kung ano yung aking nireply dito sa tao. Sinulatan ko siya, sabi ko, God bless you. Pagpalain ka ng Diyos at ng iyong pamilya. At pagkatapos ko pong sinulat yon, naramdaman ko ang tuwa at kapayapaan. Pansinin niyo po, kung sisigawan mo ang naninigaw sa iyo, hindi ka makakaranas ng kapayapaan at ng tuwa. Always remember that when people curse you, bless them. Because when you bless people, God will add more blessing in your life. Amen? So continue doing what is good. Continue blessing people despite of their criticism, despite of their hateful speech towards you. Pangatlo at kahuli-hulihan, choose distance over disrespect. Ulitin ko po yon. Choose distance over disrespect. Kung nilalait ka na, umalis ka. Hindi po tayo ginawa ng Diyos para abusuhin, papakan, saktan ng ibang tao. Bakit ka ginawa ng Diyos? Para mahalin ka. Bakit nananatili ka sa mga taong hindi ka gusto, hindi ka minamahal? Kung mananatili ka sa mga taong nakakasakit sa iyo, ano mangyayari? Wala ka ding magagawang mabuti. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Dahil hindi sila naniniwala sa Kanya, dahil itinakwil siya ng mismong mga pamilya at kamag-anak niya, mga kababayan niya. Nakagawa siya ng katiting na milagro. Hindi naman po yan
ang utos at habilin ng Diyos nung ginawa niya tayo? Ano po ang sinabi ng Diyos nung ginawa niya tao? Be fruitful. Be fruitful. Maging mabunga kayo. Paano tayo magiging mabunga kung nakapaligid tayo sa mga taong naninira sa ating mga bunga? Choose distance rather than disrespect. Dahil kung hindi ka nirirespeto ng mga ibang tao, paano ka makakagawa ng mabuti sa buhay mo? Mahirap magmahal sa mga taong nag-aabuso sa iyo. Pero posible sa tulong ng Diyos. You can still love people at a distance. Tandaan niyo po yan. Hindi ibig sabihin ng iyong pag-alis ay yung pagkamuhi sa kanila. Hindi ibig sabihin pag lumayo ka sa ibang tao na masama ka na sa kanila. Ang paglayo mo sa ibang tao ay isang proteksyon. Pagliligtas, safekeeping of your well-being. Remember that. If you continue being with people who disrespect you, you will have little to no miracles. You can never produce good, miraculous fruits that you can show to God, that you can show to these people. Sayang ang kabutihan na may papakita mo kung ito lang ay tinatapak-tapakan at nilalait ng ibang tao. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi natin maalis sa ating buhay ang mga taong maninira sa atin, manlalait sa atin, makakasakit sa atin. Pero pag dumating man sa punto ng ating buhay na tayo ay napapaligiran ng ganito mga klaseng tao, tandaan natin, maging kamukha ng ating Panginoon. Matuto ka, nahayaan mo lang sila. Please ignore them. But secondly, continue doing what is good. Do not repay evil for evil. But thirdly, choose distance than disrespect. Pagdasal mo sila. Pagdasal mo ang mga taong nakakasakit sa iyo. Pagdasal mo ang mga taong ayaw sa iyo. At tandaan mo ito, darating ang araw, itataas ka din ng Diyos. Iaangat ka din ng Diyos sa harapan ng mga taong nagbababa sa iyo. That is our hope that someday God will raise us up, lift us up in front of people who always put us down. But when that time comes, please continue to be humble, continue to be loving, and continue to be good to them.